Sabayan si Eric before si General Simoy na magbibigay ng kanyang mga pananaw at iba pang mga grupo na nandito na nakikinig ang sagot sa malawakang pagnanakaw ng mga mamamayan. Pakinggan po natin Una, ang panawagang ito ay naglalayo na itumpok kung sino ang pasimuno ng pagnanakaw sa kaban bayan. Ang budget ng gobyerno ay hindi magiging legal at operational kung hindi po yan pipirmahan ng presidente na magiging General Appropriations Act. Ibig sabihin po, kahit dinadaya nila Romualdez at ng mga kawatan na congressman at mga kasabwat nila sa DPWH, kung ang budget ay hindi pirmahan ni Marcos Jr. bilang Pangulo, baliwala din po ang mangyayari. So, mga kababayan, sabayan nyo si Eric Ano kanina ang panawagan natin? Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! At kung hindi sila aalis, ito ang sagot ng mga mamamayang Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Pakinggan natin ngayon ang boses ng isa sa mga grupo ng mga retirees. Naging general ito sa Armed Forces of the Philippines. Retired na rin po ito, si General Felizardo Simoy. Magandang gabi sa inyong lahat. Patayin po ang mga vloggers. Pasensya na kayo. Maraming vloggers ang kumukontra sa akin Mas magaling pa siguro sila sa akin. Sana yung mga vloggers na dito, pag uwi ninyo at mag-vlog kayo, huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga lumalaban para sa bayan. Sino ba yung mga lumalaban para sa bayan? Yung mga tunay na Pilipino. Dati rin akong kabataang makabayan member. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, if you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 years na yung experience ko sa government, wala pa rin pagbabago. Simula ng high school ako, kabataang makabayan, nakipaglaban ako sa gobyerno. Gusto ko ngayon tumulong sa gobyerno. Pero, ano ang nangyayari? Mukha yatang walang nangyayari sa bayan natin. For more than 50 years, ganon din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganon pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pag maayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan, ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly ng Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila inihiwalay sa atin. Dahil sila ay kapwa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila, maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno, pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon.
pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ang nangyayari ng ganito ay alam na alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin akong nakasama na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kagaya ni Ka Ruben Guevara, na namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Ka Ruben ay tumutulong nung siya ay bumalik sa mga pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa aking opisina sa Camp Aguinaldo. Ito na pag-uusapan namin kung ano ang dapat gawin para sa kabutihan ng ating bayan. At marami pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA commanders o mga actually tatlong platoon leaders ang nakasama namin sa Davao noong kapanahonan ng Sparrow Operation. Sila rin ang nagtuturo sa amin kung saan yung mga kalaban. Bawal na bawal kasi ang maggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin mabago ang ating gobyerno sa mapayapang pamamaraan. Inaayawan namin ang paggamit ng dahas. Kahit kami ay nagagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees, pinagbabawal namin na gumamit ng dahas dahil marami ang mga sibilyan na matadamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Kaya dapat naintindihin natin. Ngayon, sa mga nandito, alam ko na maraming nagsisimpatya sa mga alanganin na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisimpatya ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Takot din silang lumabas. Nakaalanganin sila na baka maggumawa na naman ng karahasan ang ating kapulisan dahil nakita nila kung ano ang ginawa doon sa Davao sa KOJC. Na-assign ako ng Davao ng 10 taon. Wala pa yung simbahan ng KOJC doon. So alam ko kung anong nangyayari na kabutihan sa Davao. So ang karahasan ay hindi na natin dapat na maulit. Pero kung gusto naman ng iba ng tunay na karahasan, baka gusto nyo ang mga nangyari sa Indonesia, hindi lang ngayon. Dahil noong 1963, 1.3 million ang namatay na sibilyan doon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Kaya ayaw natin na magkaroon ng karahasan. Dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan, lalo na pag ang mga biktima ay sibilyan. Sa ngayon, nakikita natin ang korupsyon. Saan ba nagsimula o kailan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bayan? Bata pa ako, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yung mga nakapag-aral na, alam nyo na yung ano yung korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagawan ng ating local government at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tamang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin? Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ay pinakita ng ating Senado at sa Kongreso. Magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano ka lala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso
nagpapasalamat sa kanila kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino pa ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? Correct! So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at makihalo. Ang sabi ng iba, si General Simo, hindi lang ma-appoint mo. Kaya hindi ko kailangan ng appointment. Nung pumasok ako sa Armed Forces, ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino-offer sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil pag ang boss ay corrupt, hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na corrupt. Correct! Ang pinaka-matinding issue ngayon ay infrastructure development, lalo na itong flood control projects. Naging commander ako ng 2 Army Engineer Brigade. Isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakobera namin, yung brigade commander ako, 2007 to 2008 sa Maguindanao, ay buong Region 11 and Region 12, dalawang region. Lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, kami yung gumagawa. Electrification, farm-to-market road, school buildings, health centers. Bakit kinuha ito maliliit na project? Maliit lang ang pondo doon eh. Ang school building doon is worth only about 500,000 pesos. Nakakagawa na tayo ng school building. Nagreklamo yung DPWH na bakit binibigay sa Army. Ang trabaho ng Army ay maghanap ng kalaban. Pero ang engineer sa Army, hindi kalaban na ang nahanap. Ang engineer sa Army ay tumutulong para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun ay dumami ang aming project ng panahon ni President Gloria Macapagal-Arroyo. Doon na nagsimula ang kalayaan sa barangay project na initiated ng ating Presidenteng Arroyo. Siya ang nagsimula kung paano maayos yung nasa barangay. Lahat ng aming project sa Armed Forces ay nahinto dahil sa panahon ni Noynoy Aquino. Bakit? Dahil sa panahon ni Noynoy Aquino, ang kanyang advisors ay ayaw na makapenetrate kami sa mga barangay para mabigyan ng magandang buhay ang mga tao sa barangay. So alam nyo na kung bakit. Ang pangalawang dahilan, gusto ng DPWH na lahat ng construction, farm-to-market road, school building na malalaki, ay ibigay na lang sa kanila dahil doon naman daw ang trabaho nila. Ang budget doon ng kabuhayan sa barangay project sa buong Pilipinas na binigay ng Office of the President is 2 billion pesos lang. Para sa buong Pilipinas yun. Nalaman ng ninyo, bakit gaano kalaki ngayon? Flood control project ka lang, umabot ng billion o minsan, ano pa, 1.3 trillion pa yata. So ganun, kaya ayaw ng DPWH ng Office of the Peace Process, Office of the President doon, na bigyan ng mga project ang Corps of Engineers sa Armed Forces. Dahil gusto nilang hawakan ang pondo ng bayan. Ngayon, nakita ninyo kung paano nila winawagas ang
ang pondo ng bayan. Ito ay napapatunayan sa mga dokumento na nakukuha sa mga opisina ng gobyerno. So, ngayon, gusto na sanang ibalik. Pero palagay ko, too late na. Ayusin na lang nila ang DPWH, ang Department of Education for school buildings, yung agriculture for the irrigation system, marami pang infrastructure na dapat gagawin. Ang DPWH naman, dapat mag-focus na lang sa road construction, saka yung ang problema, maka-focus na naman sila doon sa yung pinaka-issue ngayon, flood control projects, under kasi sa kanila yun. So, hanapan na lang siguro ng paraan, paano ma-divert yung mga projects sa ibang department para mabawasan sa ngayon ang kanilang mga nasasakupan. Ganon ang nangyayari sa ating bansa. Sana ng Senate at ng Congress kung paano naibulsa yung mga pondo dahil sa proseso na ginagawa hanggang sa may pa-implement itong mga construction project ng kontraktor. Ang sisi ng gobyerno ay nasa mga kontraktor, pero ang sisi ay hindi lang sa mga kontraktor, kundi sa lahat na pinagpulan ng pondo ng gobyerno. Planning. Ano ba yung planning? Ang paggawa ng GAA, nagkaroon ng problema sa GAA 2025. Planning yun. Yung details, ang gumagawa ng details ng project, implementing agency. Kung sino ang nakatoka sa mga construction projects, ibibigay yun sa implementing agency. Kung may sabit, ano may bulsa, ibabayin ng implementing agency doon sa kontraktor. At sino mag-release ng pondo? Yung gobyerno. Through the DBM, ibababa sa department, bababa sa local government kung may pakialam ng local government bago maibaba sa kontraktor. Na-discuss na ito ni General Magalong. Ang problema siguro yung iba, hindi nakikinig sa proseso. Marami na nagsasabi ng proseso, pero ang taong bayan wala pa rin reaksyon. Hinihintay pa kami. Ano naman ang magagawa namin? Kung kunti lang naman kami, mas marami yung taong bayan na dapat nakakaalam kung ano ang nangyari sa ating bayan. Kung may question kayo, dapat magtanong kayo, lalo na sa mga vlogger. Magtanong kayo doon sa may alam sa mga proseso, sa pagpalakad ng mga project ng government para alam din ninyo kung ano ang tamang ibag ninyo. Hindi yung sasabihin ng iba, ito by experience. Nag-post kami kung ano yung dapat nang gawin. Ang ipapasa sa amin ng mga tools, may kabit yan. Ano naman connection ng kabit doon sa proseso ng project implementation? Diba? Ibig sabihin lang, gusto na nila hinto yung tao na nagsasalita. Iniintriga nila yung tao sa issue na hindi connected doon sa issue ng gobyerno. Kaya tuloy nasasabi sila ng troll. Kasi lumalabas tuloy na nagiging bobo sila. Issue ang pinag-uusapan, hindi yung karakter ng tao. Kung siya ay magnanakaw man ng araw, wala tayong pakialam doon. Basta gawin niya lang ang trabaho na tamang paraan para sa ating bayan. Kaya kung siya man ay nagnakaw na meron naman tayong mga korte na mag-prosecute doon sa mga kriminal na gumagawa ng hindi tama. Ang discussion sa social media ay yung issues na dapat alam ng tao. Hindi yung bashing, hindi yung mga fake news, hindi yung mga propaganda na ginagawa ng mga trolls. Kaya tuloy natatawag yung iba na trolls. Talaga naman, pag trolls, bobo yun. Malalaman naman natin, pag troll ka, bobo ka, hindi na nabayaran.
bayaran ng tao, talagang bobo ka. Yun na ang may anak ko na sa susunod na pag-ano. Magkakaroon tayo ng pag-uusap sa tamang paraan. Yun ang gusto namin, kaming mga retired. Sana, hindi na sana kami lalaban eh.